preskon ni Senator Amy patungkol sa iligal na pag-aresto kay FVRRD, wala nang silbi. Taong bayan, naubos na ang bilib kay Senator Amy dahil hindi niya kailanman kayang aminin sa sarili niyang kapatid na siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Ginagawang Senate hearing kaplastikan lamang. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Wala na ngang bilib ang taong bayan kay Senator Amy Marcos matapos itong paulit-ulit na nagpapatawag ng Senate hearing patungkol sa kung sino nga ba ang punot dulo ng iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Ngunit ni minsan ay hindi na pag-isipang ang kapatid nito. Ang totoong may karapatang magpadakip at magpadala sa dating Pangulo sa mga dayuhan. Senator Amy nagpapakahipokrita na naman at gusto pang pasalamatan ng taong bayan. Ayon naman sa iba ay salamat pero huli na ang lahat. Ko na parang sinasabi niya ongoing daw yung hearing na patungkol ho kay Pangulong Duterte, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. Marami ho nagsasabi na hindi lamang po ako, kung hindi po yung iba din nating mga netizen, na tila wala namang pinagkaiba yung sinabi niyang press con before and press con ngayon. Kasi alam naman po na natin na ito po ay napaka-obvious na even before that hearing. Alam po natin through discussion of different people, especially lawyers, that meron talagang kidnapping na nangyari kay Pangulong Duterte. Yan po ay kitang-kita naman po natin. Hindi na po natin yan kailangan pong ipaliwanag isa-isa. Dahil nga naman matagal na ho nating ipinapaliwanag to. Hindi lamang po ako. Marami pa pong nag-discuss niyan patungkol dyan. Kahit ho yung mga abogado nga hindi naman po involved in politics ay pinag-usapan din po yung issue ng pagka-aresto kay Pangulong Duterte ay hindi ho dumaan sa tamang due process. Paulit-ulit lang naman po natin sinasabi, hindi naman natin sinasabing wag na ninyong arestuhin. Simpleng-simple lang naman yung crime ay nagawa sa Pilipinas, so dapat dito litisin. Ang tanong, merong bang gumaganang hustisya o kaya judiciary sa Pilipinas? Meron. So dapat talaga dito lamang nililitis ang mga di umano alleged killing during the time of PRRD. So dapat sa Pilipinas. So yun ang napakalinaw. At marami hong pamantayan sa batas na hindi ho nasunod. Halimbawa na nga lang din po yung hindi pinahintulutan yung abogado o di kaya hindi rin pinayagan yung sariling doktor, which is nasa batas po natin yan. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi na tila hindi ho sumunod sa batas ang mga nag-execute nung quote-unquote red notice na galing sa Interpol. Pero alam naman na natin, hindi rin red notice ito. Ibang klase ho yung in-issue sa kanya. Kaya nga, sa totoo lang, lahat po ay sabit. Di ba? At sabit po talaga dyan, yung mismong pinaka nag-execute, which is itong si Torre, through the authority yung kanyang amo na si Marbil. At si Marbil naman, ang amo niya, itong mga Remulla. So, kitang-kita natin at yan naman ay pinangalanan na ni Senator Amy nung mga nakaraang press con niya. May mga nagsasabi pa nga kanina ho sa programa namin sa SMNI, ay kahapon, kagabi pala, may nagsasabi, ba't di na lang kayo magpasalamat kay Amy? Ganun pang hirit, no? Magpasalamat na lang kay Amy. For your information, hindi ganyan ng Duterte. Bakit ho kanyo? Trabaho nila yan. Trabaho nila yan, Trabaho nila na alamin ang tunay na mga nangyayari. Hindi ho tayo may utang na loob sa kanila. Pero gayon pa man, para lang siya kasiyahan ng iyong puso. Maraming salamat, Senator Amy, Salamat. Salamat, ang imbestiga ka, tapos na. Hindi kasi may mga nagsasabi, ba't di na kayo magpasalamat? Mga ganyan-ganyan mga bunganga niya, mga animal na yan. Hoy, trabaho nila yan. Pero kayo mama, sige, salamat na para sa papalakpak ng mga tenga ninyo. Salamat. Okay?
Salamat, pero huli na ang lahat. Ha? Pero sa akin, ang punto lang naman natin actually, kahit kung babalikan nyo po yung mga video ko, kahit noon sinabi ko na kagad maraming salamat kay Senator Amy for discussing this sa hearing niya. Pero hindi pa rin kita iboboto. Pero salamat. Ako'y natutuwa na dinidiscuss mo ito. Ha? Parte ng iyong strategy para manalo. Wala naman ang problema ho doon. Ako'y natutuwa pa rin. Okay? Gayun pa man, umulit na naman. Ito yung kasi may mga ibang vlogger dyan. May tutuwang-tuwa ako dito sa isang vlogger ni Senator Amy. Sabi ba naman, this is the reason. That's why I will follow. Ano ba sinabi niya? Siguro din ko, baka mamaya sabihin niya, misquote ko siya This is the reason why I will vote for Senator Amy. Inang babaw pala nitong taon to. Akala ko pa naman matalino ito. Hindi, totoo akala ko pa naman matalino ito. Pero nung nabasa ko yun, seryoso ka ba, kuya? Ay, te, hindi ko sure kung kuya o ate. Seryoso ka ba? Yan ang dahilan mo kung ba't may boboto si Senator Amy. Ang babaw naman ng pamantayan mo sa pagboto ng kandidato. Maganda ginawa ni Senator Amy. Given yan, wala akong problema. Maganda yung ginawa niya. Pero, yan na ang pamantayan mo para iboto ang isang tao? Abay, anak ka ng wewe naman. Hindi, sa akin lang hindi ako natutuwa, di ba? Hindi dapat ganoon ang pamantayan natin sa pagboto kasi trabaho pa nila yan di ba? Basta sabi niya and the reason parang now I understand something like that. I trust the Sara Duterte's endorsement for Senator Amy. Because I know there was reason behind. And the reason can be found in this video. Yung press ko niya. Doblo kumbira, Hindi pa, sorry Ako, hindi ko pinupuna. Ayoko magpangalan ng tao dito ng sino mang vlogger Nire-respeto kong opinion ng bawat vlogger. Okay? Nire-respeto ko yan. Walang problema sa akin yan. Kaya lang, gusto ko lang medyo, sa pananaw ko, sa opinion ko, medyo sabit. Bakit? Bago pa naman i-endorse ni VP Sara Duterte si Senator Amy, nagpahiring na siya noong una. So this is not the reason. And if you're telling me that this is the reason why Sara Duterte endorsed Senator Amy, parang sinasabi mong mababaw si VP Sara Duterte. Di ba? Dahil lang dito kaya niya i-endorse. And I don't think so. Maybe, ako ito personal ko ito. Sa tingin ko, maybe because she thinks, VP Sara thinks, na Senator Amy will be a good senator. He would contribute to the country. Not just because of the hearing. Kasi medyo bumababaw na tayo. Medyo, pasensya na po ako, medyo mamumuna lang tayo ng kabahagya dito. Para bagang bumababaw na tayo ngayon na ito ay labanan na lamang ng mga Marcos at Duterte. Wow! I understand. I am a solid Duterte supporter. No one can question that. And maniwala ho kayo sa akin. I'm facing a lot of setbacks, a lot of persecution in supporting the Duterte. Na hindi kasi ako makwento Pero grabe ho, siguro naman kayo napapanood niyo naman yan sa mga balita, 'di ba? Yung mga kaso. So you cannot question me about my loyalty to the Duterte. Kaya lang, I think kailangan natin iangat naman yung ating kaunawaan pagdating po sa pagsuporta ng senador. Hindi ho tayo susuporta ng senador just only because this senator will do something for the Duterte. Sigurado ko kahit si Pangulong Duterte won't even say that. Si Pangulong Duterte, hindi ganyan yan. Hindi niya nga gusto ng credit, hindi niya gusto na siya ang pinagsisilbihan. It's always sa ating bayan. Bayan ang unahin. Let's vote. If you want to vote for Senator Amy, I don't have a problem with that. It's your freedom, it's
ano mo yan, it's your right, di ba? Karapatan mo yan. Pero vote for the right reason. Hindi yung boboto mo lang siya because of the hearing. Diba? Everyone can do that. As a matter of fact, wala na nga impact yung hearing na yan. Bakit? Until now, wala naman nakakasuhan. Yan ang akin. Magkakaroon lamang yan ng impact kung may makasuhan. May nagsabi doon, banat ba? Yan nga yung sinabi ni Senator ay may pinaplanong kasuhan. Iba yung pinaplano at ginagawa. Everyone has a plan. Everyone promises. Di ba? Lahat po ng mga kandidato nangangako. Ano pinagkaiban to? Akin, gawin mo. Huwag ka ng maraming sat-sat. Gawin mo. Gawin mo, papalakpakan kita. Ipakulong mo si Torre, ipakulong mo si Marbil, ipakulong mo si Remulla, papalakpakan kita. Talagang sasabihin kong ikaw ang isang Marcos na may bayag at hindi mahinang nilalang. Gawin mo. Ipakulong mo. Huwag yung moro-morong kasuhan. Kasi alam mo mga kababayan, ako ito marami tayong karanasan na nangyayari sa buhay natin itong mga nakaraang taon. As a matter of fact, ako ngayon nagugulat. Sinasabi ko ako'y simpleng mamamayan lamang na nilabas ang aking saalubin sa social media pero hindi ko alam kung bakit nakaharap ako ng kung anong malalalim na kaso na parang wala naman akong ginawang masama. Alam mo yun? Pagka hindi ko na lang babanggitin pero umattend ako dun sa isa kong kaso nung pinakikinggan ko yung akusasyon sa akin, natawa ako, buti di ako nakita ng judge. Natawa kasi ako As in, sabi ko, seryoso ba kayo? Gusto nyo magsama-sama kayong abogado, ako na lang mag-isa Ako na lang didepensa sa sarili ko feeling ko nga, tumatawa yung judge sa loob feeling ko lang naman. Bakit? Kasi ang babaho talaga Ako po yung tipo ng tao na hindi gumagawa ng istorya. Hate na hate ko yan. Alam nyo, yung mga matagal ng banateros, yung mga matagal ng follower namin, yan ang hate na hate namin, yung gumagawa ng istorya. Unless kami mismo ay bahagi ng istorya na yon at kinikwento lamang namin sa inyo. Diba? Ibig sabihin, we are part or we are witnesses. When you say you are witness, ibig sabihin, nandun ka. Kahit hindi lumabas sa social media yung balita na yun, since nandun ka, you can say yung tama. Naintindihan nyo? Okay. Pero yung gagawa lang ako at mag-iimbento ako ng akusasyon sa isang congressman, sa isang politiko, sa isang government official, para lang mag-imbento, hindi ko gawain yan. Bakit? Ako, meron akong pinanghahawakang salita. Ika nga. Meron akong pinanghahawakang prinsipyo. Ano yun? Yung nasa Biblia, yung sa Proverbs. Be the voice of the people in truth and justice. How can you say truth and justice kung nag-iimbento ka ng istorya? Hindi ko gagawin yun. Bakit? Alam ko kasing ako ay mananagot. Kasi sabi ko nga sa inyo if there's one thing that I've learned in life, I am a pleaser of one person. That's the Lord. Wala na ako. Kung sa tingin ko mali itong dahil ayaw ng Diyos ito, hindi ko ano yan. Yun lang. Pero kung tao, wala akong pakialam. Kahit sinong tao, kung ayaw ako, di ako type. Okay lang sa akin yan. But I will say the truth and the truth only. Justice. Ipaglalaban ko tao dahil yan po ang gusto ng Diyos. Yan po ang aking gagawin. Kaya hindi po ako mag-iimbento. In line with that, mga kababayan, sana po tayo, kung boboto man po tayo sa isang kandidato, not just because didepensahan niya ang another candidate. Hindi, bumoto tayo because we know that this person is really going to do something good for our country. Kasi iba ang patriotism sa fanaticism. Magkaiba po yun. Diba? Ako, halimbawa, bakit ko iboboto yung Duterte? Ako nakikita ko Alam nyo, dun sa Duterte na yun,
Kung man saan man, eto ano na ho tayo, honest ako, magpapaka-honest ako sa inyo. Doon sa Duterte na yon, ang talagang tinaasan ko ng kilay nun, hindi ko lang kayang gawin, pero tinaasan ko ng kilay nun, ay si Philip Salvador. Bakit? Kasi siya lang ang hindi abogado na kahit papaano ang alam kong background, ang alam ko noong una ay artista. Multi-awarded, yan ang alam ko. At pero I kept it, tinago ko lang sa sarili ko yun. Sabi ko, ano muna, let me do my job. Ano yun? Pag-aralan ko. Kilalanin ko yung mama. Baka nagkakamali lang ako ng paghusga dun sa tao. So, inalam ko, kinilala ko. Aside from dun sa 10, kinilala ko rin. Okay, sila attorney, lahat po sila. Attorney Jimmy, lahat po, hindi ko na mabanggitin ng lahat. Basta silang lahat to. Karamihan no sa kanila, ang hindi ko lang talagang kilala dyan nung una ay si yung dalawang attorney, si Hinlo tsaka si yung isa pa po, hindi ko masyadong kilala ang background. Okay, kasi hinanap ko yung kanilang background, pinag-aralan ko, tiningnan ko, eto kaya dalawang to makaka-contribute sa bayan. Hindi lang because they are pro-Duterte. You know why? Any person who claims to be a Duterte ally can someday change in a blink of an eye. Isang ganon, ika nga. Kayang magbago niyan. Nakita natin yan itong mga nakaraang taon, di ba? Nung nagkakagipitan na, nagbabaligtaran na. Ibig ko sabihin, lahat po sila, yung 10 pwede bumaligtad dyan. Although, syempre, sigurado tayo, yung mga talagang katulad nila Bato, sila Jimmy, sila Bongo, hindi yan babaligtad. Pero yung the rest, posible. Okay? Hindi ko sinasabing gagawin nila, Pero ang tanong, kahit ba sila ba bumaligtad? Halimbawa lang ba? Sila po ba ay magiging mabuting senador? Nagigets po ba natin yon? Sila po ba ay sa tingin ninyo ay maayos na senador, maayos ang prinsipyo, maayos ang pinaglalaban? Ang hindi pa pala babaligtad si Pastor Kibuloy, of course, the most loyal ally of the President Duterte, di ba? So, naintindihan niyo ibig sabihin? Dapat ganun ang ating basihan. Kaya nga ako, nababawan ako doon sa mga nagsasabing, because of this hearing, because of the press con kahapon, I will vote for Senator Amy. Kuya, ang babaw naman. Laliman mo naman ang dahilan kung bakit ka boboto dun sa Ali. Kasi, hindi mo ba naisip na maaari ka lang din pinasasakay niyan? Hindi nyo po ba naiisip na maaaring pinasasakay lang tayo? Kasi ganito yan Mga kababayan, survival na ito. Ilang days na lang, less than 11, to be particular, more or less. Tama. Boboto na tayo, di ba? So anong ibig ko sabihin? Sandali, mga kababayan. Politiko yung mga yan. Sana'y magpasakay yan. May PhD yan sa pangluloko, pang-i-scam. Lahat po ng politiko, Kaya nga dapat, aralin natin. Intindihin natin. Sandali, ito bang tao na to ay merong history na manggagamit? Yes or no? Hindi, kayo po sumagot. Wag ako. Ito sa akin, may history ba ito na manggagamit itong tao na ito? Yes or no? May history ba ito na bumabalimbing? Yes or no? May history ba ito na nagtataksil sa bayan? At nagsisinungaling? Yes or no? May history ba itong tao na ito na hindi tama ang mga desisyon? Kayo, yes or no? Ito, hindi lamang po ito kay Senator Amy, I'm telling you now, I'm saying this, I'm asking this, para maging basihan natin na kung sino ba yung iboboto natin. Huwag lang yung boto ng boto. Kasi, mantakin mo, isang beses sa 3 taon, naboboto ng senador,
Tapos hindi pa natin sabi nga nila, 'di ba? Diyan lang nagkakapantay-pantay mga Pilipino, mahirap, mayaman. Boto. Diyan nagkakapantay-pantay mga Pilipino. Tapos bigla mong hindi mo pa ilalagay sa tamang pananaw, 'di ba? O, 'di ba? Tapos eto nga. Pansinin ninyo. Kagabi pinag-usapan din namin 'yan. Si Tolentino, may pautot din siya. Ano yung pautot niya? Yung pautot niya na kesyo yung China. Yung merong hinire ang Chinese embassy na mga PR firm na para daw i-build up yung mga pro-China candidate. Lumang tugtugin na yan. As a matter of fact, pinanood ko yung interview ng assistant director ng NBI. Sabi pa nga niya parang he was surprised kasi iniimbestigahan na nila sa kanilang intelligence community yan. Iniimbestigahan na ng intelligence ng NBI yan. He was surprised na biglang lumabas sabi nga niya, with all due respect to Senator Tolentino, biglang lumabas sa Senate. Isa lang naman ang sagot doon. Survival. Political season ngayon. It's survival of the fetus. Survival ni Tolentino. Bakit? Nandun siya sa dulo. Mga kababayan, marami po kasi akong alam. Pasensya na ho hindi ko lang maikikwento and I cannot name names. I will not name names. Pero meron po kasi talaga akong alam na mga nasa dulo na naggagahol na. Naghahanap na ng kaalay, naghahanap na ho ng kakampi at higit sa lahat, nag-hire na ng mga vloggers. You know why? I was offered